Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, no? Philippine Air Force Captain pumalag pala sa China. Sabing ganun mga tol dito sa title. Napakatapang ng piloto, walang takot versus China jets. Pumalag sabing ganun mga tol. Yan So ito ang ating bibigyan ng reaction video dahil ito hindi natin napanood to sa mga balita. Pero tingnan natin to, no? At ating alamin. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba ng video to. Pwede mong panoorin na walang nagre-reaction tulad nito. Pero syempre kung gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan, reaction, commentary at pwede ka makisama sa akin, mag-comment ka rin sa ibaba ng iyong mga reaction at saloobin. At huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinalagan ng Philippine Air Force ang China. Yan ang lumalabas na totoong nangyari sa baho ni Pasito. Sa statement kasing inilabas ng Global Times, isang Chinese-owned media, illegal raw na nag-oobserba ang Philippine Air Force patrol sa isinasagawang drills ng Chinese military. Ilang beses na daw tayong winarningan ng PLA Air Force, pero binaliwala at dinedma raw to ng Philippine Air Force. Bilang tugon raw ng China, itinaboy tayo gamit ang pagpapaputok ng flare. So lumalabas talagang may pagmatigasan ang kapitan at piloto ng Philippine Air Force. Well, mga tol, hindi sa pakikipag-awayan ng ating piloto. Iginigiit lang natin mga tol yung karapatan natin. Sino sila para magpalaya sa atin, di ba? Kapag nagpapatrolya tayo ng barko, andyan dyan yung radio challenge nila, pinapaalis tayo So walang pinagkaiba yon dito sa himpapawid. Yung sinasabing gano'n ng China report, binabaliktad kasi nila yung pangyayari mga tol ang gusto nilang palabasin, Pilipinas ang gumagawa ng provokasyon. Pilipinas ang nanghihimasok at gumagawa ng mga mali. Pero in the first place mga tol, wala silang karapatan para pigilan ang ating eroplano dahil tayo ay nasa loob ng ating soberanya. May jurisdiction tayo rito pati sa airspace natin mga tol. 'Di ba? Number one, wala silang karapatang pigilan tayo. Pero as usual, katulad ng ginagawa nila, after nila mag-radio challenge mga tol, andyan na, lalapit na yung mga barko nila, manghaharang na, mambabangga na, mangwa-water cannon na. So dito, hindi naman nila pwedeng i-water cannon dahil eroplano to, ayun, nagpakawala sila ng kanilang fighter jet at nagpakawala ng flare na very, very dangerous daw mga tol. Which is totoo naman dahil kung yan ay aabot sa atin, yung flare na yan, pwede nga talagang makasira yan, no? Dahil kung nakita niyo yung eroplanong ginamit ng ng Philippine Air Force, di ba? Yung mga propeller nun, yung mga hélice nun, nasa labas. Ayon yan kay spokesperson Francel Padilla. Ma'am, during the incident po, there were 2 radio challenges that were made by the PLA Air Force. Ayan radio challenges. As usual, na ginagawa nila, kada tayo ay nagpapatrolya, re-radio challenge tayo dyan. Di ba nga yung BFAR natin, mga tol? Anong sabi nung China? This is China water. Leave immediately. You are under China water jurisdiction ng People's Republic of China. O di ba yun ang sinasabi nila? Jurisdiction daw nila. So ganun din sa himpapawid. Jurisdiction din nila. Di ba? Airspace daw nila yan. Lahat na lang inaangkin yung mga yan And we responded according to our standard operating procedures. So we affirmed that we were conducting a lawful maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone, and we are in compliance with international law, including the principles of freedom of navigation and overflight. So ito po yung naging, kumbaga, conversation po doon sa cockpit po natin. And tamang-tama lang na palagan niyang mga Chinese. Namumuro na ba't tayo matatakot sa China? Diba ganun din tayo sa karagatan mga tol. Kapag i-radio challenge nila tayo, tutugon din tayo doon sa sinasabi nila. Kapag sinasabi nila ito ay karagatan ng China, ito ay may jurisdiction ng China, sasagot tayo according to international law and UNCLOS. This is within Philippines Exclusive Economic Zone. O diba? Yun lang lagi nating tugon sa kanila, pero babalik ta rin nila yan mga tol. Nagmamatigas daw tayo at nagmamanman sa kanila. Yun ang gusto nilang naratibo mga tol Tayo yung papalabasin nilang masama. Pero in the first place, anong ginagawa nila dyan? Wala silang karapatan dyan. So kahit anong gawin natin sa kanila, hindi nila tayo pwedeng palabasing masama kasi nandito tayo sa loob ng ating bakuran.
sakop ng teritoryo ng bansa ang Baho de Masinloc. Diba? At nagsasagawa lang tayo ng maritime patrol. Walang maniniwala sa China, walang susuporta sa kanila. Di daw sa lahat ng oras, China ang masusunod. Dito nananatili raw na matigas ang kapitan at tinapos pa rin ang pagpapatrolya sa Baho de Masinloc sa kabila ng pagbabanta ng China. Kudos dun sa captain. Kudos dun sa piloto. Diba? Kasi kung hindi niya tinapos yan at umurong na lang siya, talo siya, duwag siya masyado, di ba? We conduct standard protocols and nag-respond naman po tayo accordingly. What is noteworthy dito, yun pong ating piloto responded professionally and followed established protocols. No? And after the incident po, promptly reported na po ito sa Department of Foreign Affairs and other relevant agencies for appropriate diplomatic and legal actions po. Kung talagang matatapa ang Chinese, papasabugan tayo niyan. Pero mas matigas ang mukha ng piloto ng PAF. Pero hindi nila tayo papasabugan kahit matapang sila. Kasi syempre mga tol, may mga utak din namang mga yan. Hindi sila pwedeng basta-basta magpasabog dahil unang-una wala namang threat sa kanila at isa pa, kapag ginawa nila yan nanguna sila ang gumawa ng gulo, talo sila. Kaya nga ang gusto nila mga tol, pinoprovoke nila tayo. Ayan hindi gusto rin ng China ang gera. Ayaw nila yan mga tol. Ayaw nilang magsimula sila. Diba? Ang gusto nila mga tol, inisin tayo para tayo sa atin manggagaling ang unang putok para meron silang dahilan para bakbakan nila tayo. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya hindi magpapasabog yung mga yan. Si Pangulong Bongbong Marcos sa balikan natin. Patigas ang mukha ng piloto ng PAF. Natuwa naman si Pangulong Bongbong Marcos sa tapang may pinamalas ng Philippine Air Force. Pero di pa rin katanggap-tanggap ang ginawa ng China. Dito kahit ilang beses pa daw tayong pagbantaan, tuloy pa rin raw ang pagpapatrolya at deadmahin nyo yung mga Chinese. Tama. Pero dapat escortan na to ng fighter jet para kung sakali man na manggulo ang China, atakihin nyo agad. Yung insidente po na ginawa nilang paglipad na malapit po dito sa ating aircraft, posed a threat po dito sa ating Philippine Air Force aircraft, no, pati sa kanilang crew. And nag-interfere din ito dito sa lawful flight operations in the airspace no, ng ating Philippine sovereignty and jurisdiction. And we responded according to our standard operating procedures. No. Pero actually dapat nga mga tol, yung nagpalipad sila ng jet fighter nila, dapat meron din tayo mga jet fighter na lumipad para harangin sila mga tol Kasi, di ba, sinasabi natin mga tol, airspace to ng Pilipinas, jurisdiction natin to, di ba? Ito ay within our sovereignty. Asan yung mga natin, fighter jet natin? Kasi yung Russia at saka China, nagsagawa sila ng exercises malapit, no, sa Alaskan airspace. O di ba, yung Amerika nagpalipad sila ng mga jet fighter nila para harangin at itaboy yung mga fighter jet ng Russia at saka ng China. Yung sa atin, asan? Diba, asan? Nasa airspace natin yan di ba? And we reaffirmed that we are conducting a lawful maritime patrol within our Philippine Exclusive Economic Zone. And itong ginagawa natin is in compliance with international law, including the principles of freedom of navigation and overflight. Diplomatic protest pa rin ang unang sagot ng DFA. Wala kasing na-aksidente. Talagang inaantay pa ng gobyernong may mamatay dyan bago umaksyon ng konkreto. Pero yun talaga dapat gawin, no? Dapat nagpalipad yung gobyerno natin, Philippine Air Force, ng backup, ng response, di ba? Nagpalipad sila ng fighter jet nila. Meron naman tayo nun Milyon-milyon ang halaga nun Bakit hindi ginagamit? Di ba? Kasi, ulitin natin yung Russia at saka China nagsagawa ng exercises sa airspace ng Alaska. O di Alaskan airspace. Diba? Nagpalipad agad ang Amerika ng mga eroplano nila para i-intercept yung mga eroplano ng China sa Russia. Todo paliwanag ang China nun Nagsasagawa lang daw sila ng exercises O eto airspace natin to Diba airspace natin yan, jurisdiction natin yan, Philippine sovereignty yan. Asan yung mga fighter jet natin? Diba? Kulang na ata to Ano sa palagay niyo? Komento sa baba ng yung salo. Diba? O ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Sa tingin mo ba talagang kulang ang response ng ating gobyerno? Diplomatic protest again? Diba? Meron tayo, ayaw kasi natin ng gulo pero pakita natin sa kanila mga tol, may pangil din ng Pilipinas. Anyway, bilang isang Pilipino, pwede ka magkomento dyan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi.
Peace out.